Good afternoon, people. Good afternoon, everyone. Ayan, mamlansya ako. Kasi wala akong luto mamaya. So, ewan ko kung anong gagawin ko dito sa bed. Kasi ang daming mga damit ng musing natin. Tapos ito, ang alaga ko. Andito siya. Sinama ko siya. Moy! Ang mata niya, dito siya nakahiga. Moy! You feel cold? Ayan, nilalamig siya. Kasi sinama ko siya dito sa bed. Kasi lagi siyang nagtatawa sa sa kapatid niya. Grabe yung sipon ko sinipon ako sa lamig. Hindi naman siya masyadong malamig. Medyo lang. Kaso lang mahina talaga tayo sa sa lamig. Ayan, see you again mamaya. Bye for now. Ako'y kakain muna ng aking tanghalian. Come here na. Dadaling ko na siya sa labas. Let's go, come here. Kaka, come here na. Come. Let's go. Ayaw niyong ayaw niyong pumunta dito sa akin. Let's go na, Here. Mamoy. Hello. Let's go na. Come here. Pumasok talaga siya dito sa gilid ng Nilalamig siya. Ayan, lagyan natin ng blanket. Ayan, ang aking alaga na nilalamig. Ayan, ilalagay ko siya doon sa sa bed niya. I'm proud of myself. Yung anak ko, I'm proud of myself daw siya. Ayan, see you again mamaya. Bye for now. Tumulo na naman ang sipon. Ayan, mag-iinit tayo ng ating rice. Yung rice ko is nung nakaraan pa. Mayroon akong dito. Natirang kahapon na order nila. Lumabas ako kasi hindi ko kumain. Hindi ko kinain yung pizza. Ayan. Ang dami kong rice, Dami kong rice. Paano ba tatanggapin? Tapos magkakape tayo. Ayan. Wait natin 10 minutes. Ayan. See you again mamaya. Bye for now. Natawa ko sa anak ko. Sabi niya, I'm proud of myself daw, sabi niya, yung college na anak ko. Kasi naka-save daw siya kasi may plano siyang pumunta sa doon sa friend niya ba. Sa niya, kababata niya doon saan ba yun? Basta doon sa may unahan ng Cagayan de Oro. Nakalimutan ko yung grabe yung sipon ko. Ito talaga yung ko yung chika ko. Yun. Pupunta daw sila doon kasi maliligo para mag-overnight ata sila. Hinahayaan ko na lang siya. Sabi ko mag-ingat na lang kayo doon kasi di natin alam kung anong pwedeng mangyari, di ba? Kailangan mag-ingat talaga. Ang dami ko pang lilinisin dito sa bed ko. Kinuha ko yung mga damit ko na doon sa ilalim. Kasi ko mamaya, i-segregate ko na naman siya. Tapos kinuha ko na yung mga bago na mga bagong binili ko na damit na dadalhin ko siya sa Pinas. Kasi malapit na tayong uuwi, di ba? Kailangan ko na ilagay sa nilagay ko siya sa separate na na paper bag para pag pinak ko na siya sa luggage, diretso ko nang dalhin doon sa sala. Kasi alam ko, yung amo kong babae, magpapak din yan siya. Siya ang magpapak kasi alam nyo na, nung last na uwi ko, siya talaga nagpak. Hinayaan ko na lang siya kasi wala naman akong kinuha. So, siya na nagpak ng ng luggage.
yun pa ang anuhin ko, problemahin ko. Tapos sabi niya, huwag ka nang bumili ng ng luggage kasi may luggage naman si sir daw na yung kulay black ata yun, sabi niya. Marami kasi yung luggage doon sa loob. Tapos di naman ginagamit. Luma na siguro yun na Pero hindi naman siya halatang luma. Magagamit pa naman. Ginagamit nila yun nung pumunta sila sa Europe. Tapos pagbalik ko, inshallah, makabalik. Kasi 1 week lang ako doon sa 1 week lang ako sa Pinas. Hindi siya 1 week, 5 days lang. Kasi balikan. 2 days na yun. So, ayun. Pinako na. Ang problema ko is yung mga shoes na bigay ng amo kong lalaki. Kailangan ko siyang dalhin para magamit ng anak ko sa sa next school year, sa June. Kasi pag pinakargo ko siya, hindi siya aabot. Siguro aabot naman siya. April, May, June. Siguro mga ganyan. Pagbalik ko na lang ako mag-iipon para pangkargo ko. Kasi ang dami pang nakastock na mga dyan. Mga gusto kong dalhin, kaso lang, kunti lang yung madadala ko. Parang 24 kilos. Ewan ko lang. 24 kilos ata lang ang madadala ko. So, hindi talaga lahat madadala. Yung dadalhin ko lang is mga yung mga binili kong damit ng mga anak ko na pwede nila magamit. Tas ewan ko lang kung makadala ako ng mga kape. Gusto ko magdala ng kape, ng mga tsokolate, hindi na, kunti lang siguro. Kasi wala din naman akong extra na money na pambili. So, ayan. See you again on my next video. Ayan. Hindi alam ng anak kong bunso na uuwi ako. Parang surprise ko sa kanya na ako yung mag-a-attend ng niya, ng graduation niya. So, we'll see. And, tingnan natin kung ma-surprise siya. Ayun. Nainis nga siya. Nainis siya kasi sabi niya nag-promise daw ako na na uuwi ako yung graduation niya. Pero sabi ko, hindi ako uuwi, kasi yung, di ba, hindi pa ako tapos magbayad nung ticket ko na pag-uwi nung last year. Nung pagkamatay ng nanay ko, hanggang sa pa yan, hanggang March pa ang bayaran ko. So, kung may madadala man ako na na pera doon, is yun lang talagang sahod ko sa April, yun lang. Wala nang iba. Ayan. Kaya, tipid-tipid din. Magkano lang naman sahod ko dito. Tas may mga babayaran pa ako outside na tuition ng anak ko, mga ganyan-ganyan, mga allowance nila. So, wala talaga. Ewan ko lang kung may matitira talaga. Tignan natin. So, ayan. Pagpasensyahan nyo na kung wala akong maibigay sa inyo sa aking pag-uwi. Lang. Kasi, itong kontrata ko talaga na to is as in walang-wala talaga ako. Walang naipon, wala as in. Kasi nga, alam nyo na, yung mga pangyayaring hindi natin inaasahan sa buhay. Katulad nung pagkamatay ng nanay ko, then after 2 weeks, namatay din yung asawa ko. So, baon na baon talaga ako sa utang. Ayan. From the start talaga ng pagtrabaho ko dito is, ayun, maingay ang alaga ko. From the start talaga na nung first sahod ko talaga, doon talaga nagsimula yung sakit ng nanay ko. So, every month talaga yung gastusin ko. So, wala talaga akong maipon-ipon. Kaya, ayan. Sana maintindihan ng iba. Ayun. Na hindi sa nagdadamot ako na wala akong maibigay, wala akong dala, kahit na dala. Hindi ko naman siya, wala naman akong, tawag doon. Hindi naman kailangan mag-explain ako sa kanila, sa iba na wala akong maibigay. Pero yun, ang katotohanan ng buhay bilang isang OFW is hindi natin talaga. Hindi natin ma-assure na
every day or every minute sa ating buhay is okay. Hindi natin alam yung mga pinagdadaanan ng isang OFW natin na dito sa yung mga problema nila na pinagdadaanan in life. Ayun. Yung akala natin okay lang sila, nakatawa sila in front of the, kaya nga dito sa camera is ano siya, anong tawag doon? Balat kayo. Sa Tagalog pa is balat kayo siya na masayang tignan pero deep inside is hindi naman talaga. Ayun, kaya sa may mga family dyan na mga may asawa dyan na OFW ang mga asawa, mga partner nila, mga anak nila, mga kapatid nila. Sana maintindihan nyo din yung part bilang isang bilang OFW. Ayan, nagkabulol-pulol na tayo. Kasi hindi natin alam na yung sahod pala na tinatanggap ng kapamilya natin is hindi na pala kasya yun para sa sa buong buwan na paggagastusan. Hindi nyo alam yung nasa utak ng isang OFW kung saan niya gagamitin yung income niya every month. Hindi nyo alam kung saan niya divide pinagkakasya yung sahod niya. May mga anak siya, may mga family siya na may mga responsibilidad din siya na dapat niyang atupagin na hindi niya sinasabi sa inyo. Ayun. Same as me. Ayun. Hindi lahat ng OFW ay maalwan ba? Anong tawag doon? Yung nakapag-start na nga. Sa akin is pa talaga yung sa akin is baon na baon talaga for now. Sana in the next contract ko is magiging okay na. Ayun lang. Basta ayan, ingatan natin ang ating pangangatawan bilang isang OFW din. Wala tayong ibang aasahan kundi yung sarili natin, na magpakatatag tayo, lakasan ang loob natin. Kasi yun ang ginagawa ko. Iiyak man ako, malulugmok man ako, pero andyan pa rin yung iniisip ko lagi na babangon ako, kaya ko to, ganyan lang tayo lagi. Ayan, wag nating iwala yan, yung kaya natin to, babangon tayo, maybe next day magiging okay. Yun ang positivity na thinking natin. Kailangan talaga magiging positive tayo lagi na kaya natin to. Pagsubok lang to ng buhay. Ayan. Alam nyo, akala nyo umiiyak ako pero hindi. Medyo ako. Anong tawag doon? Medyo gusto kong umiyak pero sinisipon lang ako. Ayan. Diba? Chikahan natin. Ayan ang chicken na. Nainit na yung yung rice ko. Kaya punta na tayo doon. Ayan. Yan ang chika ko today. Kasi patapos na ako this coming March ng ng kontrata ko. March 2 na yung last month ko na to. Na Kaso, nirenew ako ng amo ko. So, by April, uuwi ako. Tapos, balik lang din. Ayun. Sana, hopefully, maging okay na. Cross finger. Ayun. Kaya ipag-pray natin na magiging okay ang pagbalik ko dito, pag-uwi ko ng Pinas. Ayun. Kailangan ko na talagang i-assure yung mga mga pangarap ko sa buhay. Kasi nag-iisa lang ako, wala akong katuwang sa mga anak ko. Meron akong katuwang ngayon, yung kapatid ko na bunso. Siya yung nag-aalaga ng 2 anak ko. Yung isa naman kasi is college na, so independent na daw siya. Pero sa ko pa rin, kapatid ko pa rin, umaasa ng allowance niya. Doon ko pinapadala yung allowance niya kasi hindi pwedeng sa kanya
Kasi hindi natin alam, baka ubusin, tas the next day, the next week is wala na siyang wala na siyang pangbaon na yan. Sabi ko, nag-ano naman siya, nagsi-savings naman siya ngayon. Kayang-kaya na niya siguro. Sabi ko, matatawag mo lang ang sarili mo na na independent ka kung may kinikita ka na kaya mo nang buhayin yung sarili mo, kaya mo nang basta yung mag-isa ka na kayang-kaya mo, hindi ka na magsasabi na, ma, pahingi ng ganito, pahingi ng ganyan, support ako, ganyan. Magiging independent ka lang kung mayroon kang kinikita na sarili mo. Ayan. Kaya, ingatan natin lagi ang ating sarili. Ayan, napataas ang ating chika, no? Ayan, see you again mamaya. And, ingat po tayo lagi. And God bless everyone. Bye-bye for now. Ayan. Kakain muna ako, ha? Yeah. Ayan ang ating rice. Ayan siya. O, seltos to siya. Ayan, seltos. Hala, lumambot na siya ng lumambot. As in, ayan. Ang gulay natin is seltos. Ayan, kain tayo, everyone. It's my lunch. Ilang days din ako hindi nakakain ng rice. Parang 2 days ata. Ayan. Chicken. Super yummy. Ang sarap po talagang magluto. As in. Nag-umapaw ang ating rice ngayon. Actually, kahapon, pinag-day off ako ng amo ko. Rush day off. Pero hindi ako lumabas kasi I'm not feeling well ako ba. Sa mga ayokong, parang kinulong ko yung sarili ko doon sa kwarto ko. Binigyan ko ng rest yung sarili ko na umiyak, ayan, mag-emote, ganyan. Yun talaga ang dahilan bakit hindi ako nag-upload every last few weeks ata yun. Hindi ako busy pero not feeling well talaga na not in the mood. Yung parang wala ako sa sa sarili ko na humarap sa inyo. Ayaw ko namang i-share sa inyo na nakaiyak ako, mga ganyan. Dapat maging okay lang lagi tayo, di ba? Kasi mayroon din nanonood na iba na instead magbibigay ka ng ng advice sa kanila, mag-lift up sa kanila na yung parang mo sila ba, encourage mo sila. Malulungkot din sila pag tiningnan kanila na nalulungkot ka, di ba? Ayun. Kaya ayoko mag-video ng umiiyak. Siguro may time na ganyan. Yung pagkamatay nga ng nanay ko is hindi ko video na ganyan ang nangyari. Umiiyak ako. Na lang. I-keep ko na lang sa sarili ko. Yung pain. Pero ngayon, okay. Medyo okay na ako. Kasi parang, ganyan ako. Pag malungkot ako, ayokong ng social media. Ayokong i-share lahat na yung mga hinanakit mo sa buhay. Kasi hindi mo na maibabalik pag pag mayroon kang masabi, ganyan. O, diba? Buti na yung nasa sarili mo, ikaw lang. Kasi wala namang ibang tutulong sa'yo, kundi sarili mo lang talaga. Ayan. Alam nyo, lalabas ang pagkailongga ko pag ako'y Ayan. Kain tayo, everyone. Masarap ang aking pagkain. Itlog at saka Ayan, see you again. Samahan nyo akong kumain, ha? Super sarap. Sarap na sarap yung amo kong babae sa ko. Pero yung amo kong lalaki, hindi siya nasarapan. Kumakain naman siya, pero iba kasi pag nasarapan siya is bibong-bibo talaga yan siya pag kumakain. Tapos huhugas ako dito sa sasabihin niya, hindi na sarap. Magkaganyan siya. Ngayon, sinabi,
Nag-aantay ako, pero parang hindi na ata. Alauna na. Alauna imidya. I-message daw nila ako pag magluluto. Kasi bibisitahin nila si Lola ngayon. Parang hindi na siguro. Ayan, mainit everyone. See you again mamaya. Ingat po tayo lagi and God bless everyone. Bye-bye for now.